Okay, so makakaupo na po tayo. The harvest of the Lord. Ayan po yung pamagat ng mensahe. Yung pong pag-aani po ito, tinatawag dito ang pag-aani ng ating Panginoon. So, yun po yung harvest dito. Ang harvest po, hindi po mismo na yung kagaya ng mga taniman natin dito. Ang binabanggit po rito na field ay walang iba kundi ang sanlibutan na ito kung saan ang mga tao po na walang kaligtasan ang siyang sinasabi na handa na para anihin. Sabi nga po rito sa verse 34, huwag niyong sabihin sa 35 na malayo pang anihan. Ibig sabihin, saka na lang aani after 4 months. Kundi ang sabi niya, ngayon na. Kasi nga ang mga pananim ay ready na o handa na upang sila ay anihin. So, hindi po lingid sa atin na ito pong pag-aani na ito ay patungkol nga po sa mga kaluluwa na wala pang kaligtasan. Kaya iniutos ng Panginoon sa atin na atin po silang hanapin o atin po silang lapitan, ating ibahagi sa kanila yung ebanghelyo ng ating Panginoon. At yung pong pagbabahagi ng salita ng Diyos o ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ito po yung kaparaanan ng pag-aani ng mga kaluluwa. Kung hindi po natin gagawin yung pag-aani ng mga kaluluwa, ang mga kaluluwang ito ay mga kamatay. Pupunta sa impyerno na hindi napapakinggan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kagaya nga rin po ng mga pananim na kung halimbawa handa ng anihin, na kung yan ay pinabayaan, masasayang lamang yung mga pananim na yan, yung mga bunga. Halimbawa, bunga ng rambutan, hinog na, hindi pa inaani. Ano mangyayari dyan? Yung bunga na yan ay maging walang saysay. So masarap pa naman ang rambutan, ano? Doon kila Sister Belen, doon sa harap nila Kim, meron doon rambutan eh. Yun nga lang, dulong-dulo, hinog na, ay wala na, hindi na nila maabot. Sayang. Pero napakinabangan daw naman nila yung ibang bunga. Ayan po. Maging sa palay, maging sa mais. Pag yan ay handa ng aniin at pinabayaan po yan, ang kauwian po niyan ay kasira, pagkabulok. At mawawala na ng silbi. Ganon din po, meron pong ebanghelyo ng ating Panginoon, pinagkatiwala niya sa atin na kailangan po nating ibahagi sa iba. Na kung hindi po natin ibahagi ang ebanghelyo na yan, itong mga tao po ito, kaluluwa, na patungo sa impyerno ay pupunta sila roon na hindi man lang napapakinggan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So yan po yung mag-ani. Kaya nga ano ba ang importance or ano ba yung mga kailangan, mga elements or important things to learn about the harvest of the Lord? Upang sa ganun tayo po ay sa pag-i-involve po sa harvest of the Lord, una nga po binanggit po rito sa verse 35 that we have to lift up our eyes. Kailangan po nakatuon po na tayo sa mga spiritual na bagay. Kaya nga lang po nakapokus po tayo sa ating Panginoon upang magawa po natin na ma-involve sa harvest ng ating Panginoon. Sa katotohanan po, marami pong mga mananampalataya ngayon ang hindi po nakaranas pa na mag-akay ng kaluluwa. O kaya hindi talaga nagkakaroon ng anuman activity ng pag-aakay ng kaluluwa. Hindi mo natin kailangan maging pastor o maging worker upang makapag-akay ng kaluluwa. Kailangan po sa atin yung talagang focus sa mga bagay na espiritual. Kaya ang sabi rito, lift up your eyes. Ang sabi po ng banal na kasulatan, na kung hindi po tayo nakapokus sa mga espiritual na bagay, ay wala rin pong tayong magawa para sa pag-aakay o pag-aani ng mga kaluluwa. Kasi ang ating puso ay nandoon lamang sa mga kung saan tayo nakatingin. Ang kasalungat nga po ng pagtotoo ng ating paningin sa mga spiritual na bagay ay yung pagtingin natin o pag-focus natin sa mga bagay sa sanlibutan na ito, sa mga material na bagay. Na kung saan ay wala pong anumang gustong gawin ng material na bagay o pag-focus natin sa sanlibutan na ito ng ating Panginoon, kundi ilayo tayo sa
paglilingkod sa ating Panginoon. Ilayo tayo sa pag-aani ng mga kaluluwa. Not only that, we have to lift up our eyes, but we have to look on the fields. Tignan po natin, ito po sa libutan na ito yung mga fields. Pero ang pinapatingin po sa atin ng ating hindi po yung mga bagay dito sa libutan na ito, kundi po yung mga ng mga nakakarasming tao. Wala pong pag-asa ng kalangitan. Kailangan sila makapakinig sa mga ito, sa ating Panginoon. Yung nga sinasabi doon sa Psalms 141, sabi ron, no one careth for my soul. So marami pong mga kaluluwa dyan nagnanais maligtas. Nagnanais makarating sa langit. Pero sa kawalan po ng pagkilos ng mga mananampalataya, pagmaliban na kagaya ng ginagawa ng mga ibang mga churches, pag may mag-forward o sabi sa kanilang mga members o workers na gustong magpa-send out, sila tinatawag ng Panginoon, pinagpapaliban muna sila, sasabihin, huwag muna, kailangan ka sa church. So dahil yung tinatawag ng Panginoon ay manggagawa ng church at maraming na itutulong, sasabihin ng pastor, kailangan ka ng church. Pero siya ay kailangan ng Panginoon sa kanyang mission work. Alin ba? Ang mas mahalaga, yung panawagan ng Panginoon o kayang yung desisyon ng pastor. Tayo po, lagi nating inuuna ay yung pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Na kung meron man siyang tinawag at kung kailanman isi-send out ay dapat huwag nang ipagpaliban. Kaya nga kahit itong September na nagsabi si Brother Gerhel na i-send out natin ng last Sunday ay kailangan i-send out natin. Sapagkat mahalaga po, hindi po dapat ipinagpapaliban ang gawain ng Panginoon. Ganoon na rin po yung paglilingkod, pag-aakaw ng kaluluwa. So the harvest of the Lord is ready and we are encouraged to join the harvest. Hindi pong sabihin po, kahit po hindi po tayo magagawa, kahit hindi po tayo sa Sunday school teacher, kahit hindi po tayo estudyante ng Bible school, kahit hindi po tayo pastor. Basta tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoon, ay kasama po tayo rito. Sana ini-encourage to join the harvest o kaya pag-aakay ng kaluluwa. Now, what did the Lord promise to do so join the harvest? Pag-aralan natin ano bang pinangako ng Panginoon doon sa mga mag-join sa harvest. Ibig sabihin, kung halimbawa nag-desisyon ka, mag-full-time ka na mag-work, maglingkod sa Panginoon, huwag nang magtrabaho. Ito ang pangako ng Panginoon sa iyo. Kasi minsan, yun nga po yung mga hadlang, kagaya ng sinasabi nga ni Brother Bilher kanina, tinatawag na siya, worker na nga siya, tinatawag siya magpastor, pero maraming mga inilalagay ng diablo sa kanyang puso at isip na pagdi-discourage. Kaya sabi ko sa kanya, ang diablo ang gumagawa niyan at gusto niyang hadlangan ka. At totoo naman. At maraming mga hadlang upang ang isang tao o isang mananampalataya ay makapaglingkod sa Panginoon sa pagbanggita ng pag-aakay ng kaluluwa. At gawain po yan ng diablo. Pero ito po yung pangako ng ating Panginoon. Kadalasan kasi na naisip natin, kagaya ko rin noon, ay yung mga pangangailangan natin. Okay, napakarabagang pag ang isa ay naglingkod sa ating Panginoon, ay maghihirap siya. Samantalang ang tumatawag sa atin upang maglingkod ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ang Diyos na naglalang ng langit at lupa. Ang Diyos na ang lahat na kayang ibigay sa sino man na pwedeng maglingkod sa Kanya. Nakita po natin sa banal na kasulatan kung tayo ay nagbabasa. Marami po mga manampalataya ng ating Panginoon ang nagpatutuo. So paano na sila ay nabuhay sa pamagitan ng paglilingkod sa ating Panginoon na hindi sila pinabayaan. Si Haring David, bagamat siya ay hari nga, ibig sabihin pagdating sa pangangailangan, hindi po siya talaga mauubusan, pero ang kanyang pahayag ito ang nakita niya.
Kung sabi niya, I've been young and now I'm old. Just for a second. Or said, bigyan ko rin. Kita niyo? Tanda na ako mula pagkabata pero hindi ko nakita yung matuwid. Ibig sabihin yung mananampalataya na tapat sa ating Panginoon na siya po ay namalimos o kaya ay naghirap. Maging siya nga na hari na kung saan man nanggagaling yung kanyang mga pangangailangan, recognize niya na walang iba na pinanggalingan kundi ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa Psalms 23, verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. So lahat ng meron siya, lahat ng mga tinatangkilik niya, lahat ay kinikilala niya na nanggaling yan sa ating Panginoon. Sama niya yung pagiging hari niya. Here are the following, or here are the Lord's promises. And those who join the harvest of the Lord. Ano ba yung pangako niya? Para sa ganun, hindi dapat tayo ma-encourage. Una-una, pangako niya is that He will recompense, and they will be recompensed by the Lord. Ito po yung mga mag-join sa harvest. Naglilingkod sa pamagitan ng pagkakay ng kapwa. Ang pangako ay, they will be recompensed by the Lord. Sabi nga sa verse 36a, and he that reapeth, receiveth just. Kung ikaw ay mag-tagaanin ng ating Panginoon sa kanyang harvest, pangako niya siyan, ikaw ay tatanggap ng wages. Ano ba yung wages? Kabayaran. Okay, dito po sa harvest, alalahanin po natin. Ang employer po rito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Tama po ba? Hindi po kung sino lamang. Alam niyo ngayon, kung halimbawa may naghahanap ng trabaho, kadalasan ay kinukonsider ay yung employer. Yung kumpanya. Kung yan ba ay matatag, kung yan ba ay malaki na kumpanya. Ha? So talagang yan po yung inaasam-asam din ng marami ngayon. Kasi alam nila kung matatag, malaking kumpanya yan, ay sila po ay nakasiguro na. Okay? So, yan po yung isa sa mga kinukonsider. Ay how much more kung ang ating pinagtatrabahuan ay ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang kanyang anihan o kanyang fee, doon tayo mag-aani. Sa palagay niyo ba, ang Diyos na siyang employer ay pabaya? Maraming mga employer ngayon, maging mga malalaking kumpanya, minsan wala na silang inisip kundi gulangan yung kanilang mga trabahador. May mga benefits minsan na hindi nila na ipagkakaloob sa kanilang mga trabahador. Pero sa Panginoon, hindi tayo makakaranas ng anuman pang-aapi, pang-short text, kung sa Kanya tayo maglingkod. Yan po yung kainaman niyan. They will be recompensed by the Lord because the Bible says God is not unrighteous. Malinaw po dyan sa Hebrews 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which He has shown to the saints. Tama ba yun? Pasensya na kayo kung hindi ko makabisado. Okay, so basahin ko para mas maliwanag. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, and that ye have ministered to the saints and to minister. Yung sinasabi, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Your work and labor of love, ayun po yung ginagawa natin na pag-aakay ng kaluluwa. Isa po yan. Yung sinasabi kung tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa o na-involve sa harvest, ang sabi riyan, hindi po liko ang ating Panginoon upang kalimutan yung mga ginawa niyong paglilingkod. Na ibig pong sabihin, meron pong
recompense, meron pong kabayaran, meron pong loob ang Panginoon sa atin na kanyang ibibigay sa atin. Pagdating sa ating mga pangailangan, hindi niya tayo kailanman kukulangin. Naranasan po yan. Nung ako na nga po ay talagang nagsuko sa ating Panginoon. Bagamat bago ako magsuko bilang pastor ay full-time worker na rin po ako ng church noon. Wala akong ginagawa kundi sa church lang talaga. Pero yan nga po, hindi po naranasan na maghirap. Actually, nung ako ay nagpapastor na nga po, lalo pang gumaan. Yan. Dati hindi namin nababayaran yung monthly amortization ng bahay. But nung nagpapastor na, bigla na lamang nandoon na po at ibinigay ng Panginoon yung opportunity upang mabayaran yung bahay, house and lot. 24 square meters yung lote. Tapos, nung nangyari ay bagamat mahigit 10 years kami na hindi nakakabayad, kung susumahin interest at mga surcharges at ano pa mga penalties ay mahigit 1.5 million na. So ibinigay sa amin, mas mababa pa kaysa doon sa actual na kabayaran halaga nung kami ay nag-apply. Kasi 367,000 yun ang cash niya. Nagbayad kami 279,000. So bayaran nyo yan, sabi sa amin, kainyo na yung house and lot. Pero po kabuti ang ating Panginoon. Because He is not unrighteous. Kasi kung tao ang employer, marami dyan unrighteous. Ibig sabihin, liko. Wala nang iniisip kundi kulangan yung kanilang mga trabahador. Minsan, dinidilay yung sahod. Okay? O kaya nagtrabaho ng 15 days, huwag mo na ibigay yung sahod. Pundo. Bakit? Ano ba purpose ng pundo? Para mahawakan nila yung tao o ano man. Pero siyempre, pundo yan. Kung ilan sila na ganyan, merong pundo. Kung halimbawa, 1,000 yung empleyado nila, magkano yung sweldo nila, o sa 15 days na nakabinbi niya sa bangko nila, malaki rin ang tubo niya. Okay. So, ayun po, kugulang. Pero ang Panginoon, dahil hindi siya liko, kailanman hindi niya tayo i-short chance. Ang makikita natin ay yung kabutihan, kabaitan ng ating Panginoon. Yan po yung katotohanan dyan. Not only that, he is not unrighteous, but secondly, our labor is not in vain in the Lord. Ibig sabihin, pag tayo ay naglingkod, hindi magiging walang puluhan ng lahat ng mga ito. Diba ang sabi nga roon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, is steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, your yan po yung pagpapagal na makapuluhan. Magpagal ka sa sanlibutan, gugulin mo lahat ng oras mo dyan, lahat ng panahon mo hanggang tumanda ka. Ay, pastor, meron na mga akong SSS, GSIS, pension, pag tumanda na ako. Walang kapuluhan din yun. Pero ang sabi ng Biblia, lahat ng mga gawain natin sa sanlibutan na ito, lahat yan mawawala. Ang hindi mawawala at mananatili na walang hanggan yung ginagawa natin para sa ating Panginoon. Kaya nga po, gano'n na lamang kung gaano kabuluhan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kailan po hindi mawawala yan. Kanina nga pinag-aaralan sa Sunday School yung mga rewards, bagamat hindi pa natatalakay yan. Na kung isasalang sa apoy yung mga gawain natin at hindi masusunog yan, ang sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 2. O chapter 3 ba yun? Hindi ikaw ay makakatanggap ng reward.
Ang reward na yan ay bibigay sa atin ng Panginoon pagharap natin sa Kanya. Well, gano'n din po dito sa pahayag na rito na yung mga gawain natin, yung mga ginagawa natin sa hindi mawawalan ng saysay. Sapagkat meron nga pong recompense ang Panginoon sa lahat ng ito. Hindi niya hayaan na naglilingkod lang tayo na walang saysay. Kung tayo naglilingkod, andyan na pakakainin tayo ng ating Panginoon. Andyan na isusustain ng Panginoon ang lahat ng ating pangailangan. Sapagkat ang mga gumagawa ng gawain ng Panginoon ay mga dakila sa harapan ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay alam niya kung paano po mag-alaga. Alam niya kung paano po magmalasakit sa kanyang mga manggagawa. Yan po yung isang bagay na hindi po natin dapat kalimutan. Huwag natin dapat isang tabi. He is the employer. Kaya kung kayo ay nangangarap ng isang employer, dapat pangarapin nyo na employer ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa palagay nyo ba, kung ang Panginoon employer nyo, pababayaan kayo? Pahayaan niya na maghirap kayo? Samantalang pangako niya na hindi mawawalan ng saysay yung ating mga pagpapagal. Ibig sabihin, ang iniisip ng Panginoon yung para sa ikabubuti ng kanyang mga kaani. Okay? So sa aktual nga na pag-aani, halimbawa pag-aani ng palay. Naranasan ko rin yan, bata pa ako noon kahit bagal lang ako mag-ani. So hindi ko inaasahan na pag-uwi ko meron akong tatanggapin. Meron akong maiuwi. Nahiya nga ako kahit bata pa ako kasi nga alam ko kukunti lang yung naani ko. Pero pagkatapos ng uuwi na ng hapon, may binigay sa akin yung may-ari. Yung nagpaani. O sa'yo yan. Tuwa-tuwa ako. Na ibig sabihin yung aking pagpapagal, kahit man mahina ako, mabagal ako, ay hindi po nawalan ng saysay. So gano'n din po tayo, lalo na sa gawain ng ating Panginoon sa pag-aani. Higit na makakaranas tayo, higit na makakatanggap tayo ng mga pagpapala na manggagaling sa ating Panginoon. Na para bang yung mga pagpapala matatanggap natin ay nagsasabi, hindi nawawalan ng saysay yung iyong paglilingkod sa akin. Yes. Not only that He is not unrighteous, that our labor is not in vain of the Lord, but He will supply all our need. Pangako ng Panginoon yan. Okay? Doon sa pagre-recompense na sabi niya, he that receiveth wages. Ibig sabihin po, hindi niya pababayaan o lahat ng mga pangangailangan natin ay kanyang itutukoy. Wow, kung nagdesisyon tayo, maglingkod na lang tayo, sabi ng Panginoon, hindi niya pababayaan tayo, kundi lahat ng pangailangan natin itutukoy. Kaya minsan nagulat ako, kasama kong pastor noon, bagamat matagal ko nang hindi nakaka-fellowship. Sabi niya, ano gagawin ko? Maglingkod na lang na maglingkod? Kaya akong mamatay, magutom yung pamilya ko. Para baka hindi niya iniisip ng kanyang Panginoon. Iniisip niya rin ang Panginoon ay magpapabaya sa kanyang pamilya kung siya ay maglingkod at maglingkod sa ating Panginoon. Yan po yung nasa isip niya. Nung sinabi niya na magugutom ang kanyang pamilya kung maglingkod siya at maglingkod sa ating Panginoon. Nakakalungkot naman. Minsan mararamdaman natin mga pastor pa na kagaya ko. Tinuturuan naman ang palataya sa Diyos. Sampalatayanan yung kanyang salita. At kung sampalatayan natin yung kanyang salita, ay atin din pong may enjoy ano man yung kanyang pinangako sa atin. Pag sinabi niya, He will recompense. You will receive riches. Hindi po nagpipira ang Panginoon. At hindi rin sinungaling
ng ating Panginoon. Sa Tarlac nga, minsan, nawawalan din naman sila dyan eh, pero hindi sila nagugutom. Nagutom na ba kayo doon? Hindi. So, bagamat may mga members naman doon, pero hindi ko alam. Ayan. Bago pa man magkatapusan, wala nang mga kanyan eh. Okay, pero sabi ko, bakit? Hindi ba marunong magkain yung mga membro doon? Okay? So, niisip ko lang. Kasi, naranasan ko naman noon. Sabi nila, Pastor, doon na ito kumain. Ayan, may mga ganyan noon. Hindi ko alam ngayon kung bakit. Wala na yata nagpapakain sa kanila. Okay, so, at panalangin lang natin gawain doon. At ganoon din yung mga manggagawa. Kailangan lang magtiwala sa ating Panginoon at gawin kung ano yung tungkulin. At pagka ginawa yung tungkulin, ito na nga po, God will recompense. Because He promised that He will receive wages. So kahit man hindi tayo pastor, halimbawa, nag-resign tayo sa trabaho, sabi niya, Pastor, dito lang ako, sasama ako sa gawain. Hindi ka gugutumin ng ating Panginoon. So dito nga yung mga manggagawa rito. Nung nakita nung gumagawa ng ng sasakyan, kasi magtutulak nga, sabi niya, ang kausap naman pala. Kayang-kayang itulak itong sasakyan. O kasi pinapunta ko, kasi dinala namin sa garahe yung sasakyan para doon nila gawin kasi umuulan kahapon eh. Okay, so at least naman, naitulak na doon sa garahe, andoon na sa garahe. Nakaset na doon. So ipanalangin nyo, nawa sa Miyerkules o Martes ay magawa na yung sasakyan. Eh sabi na talaga hindi magawa ito. Kasi yung timing talaga, wala talaga. At may mga nangyari pa doon, pagbabalik nila, may mga nawala talaga sa, may mga konting paling lang ng mga granahe niyan, wala na, hindi na talaga aayos, hindi na aandar yung sasakyan. So ang dami nilang kinalas kahapon. Babalik daw sila Martes at meron pang ipapabili na talagang na rin siya. Talagang kailangan palitan talaga kasi sira na. Hindi naman pwedeng remedyohan kasi seal yun eh. Seal nung kanyang crankshaft. Kaso kahit seal lang yun, aabot ng 3.8. Yan po yung sinabi nila doon sa nagbibinta ng mga parts doon sa Banawe. Pero magkaganon pa man, wala tayong magawa eh. Kailangan bilhin. Ayan, tama-tama, bukas bibilhin yun. At saka ipapagawa yung meron kasing lumihis yung granahe niya. Kasi, ayun nga, kailangan maitama. Yung naputol na bolt na maliit, kailangan matanggal din yun, mapalitan. Okay, maitama muna sa butas lahat. Tapos, para lagay nila sa tama rin. Okay, so, yung sayang yung mga gastos natin, pero wala tayong magawa. Ganun talaga yon. Okay, sabi ko nga, kung maaga-agasan ang sabi sa akin na marunong ka, hindi na sana nagtagal ng ganito. Sabi ko, yung mga gumawa noon, may mga nagawa naman sila na yung injection pump noon, na ipaayos nila yung wire na nagtikit. Yung talaga yung dahilan kung bakit hindi siya umandar noon. Okay. Ngayon, yung pagbalik nila, doon na nagkaroon pa ng problema. Sa halip na maayos na sana, hindi na nga dahil hindi natama yung kanyang timing. Pag wala sa timing ang sasakyan, kahit anong gawin pagpapaandar yan, hindi yan aandar. Kaya nasabi ko noon, yun na yung suspitya ko. Okay? At nung ginamit nila ng kanilang scanner, sabi lang hindi, wala sa walang problema sa doon na nga sa injection pump. Kasi kung may problema lalabas dito sa amin, sabi ko, iba yung scanner nyo. Kasi yung scanner ng Nissan mismo, hindi nila makita eh.
Sinasuggest niya nga mga pangalan nila na baka yung injection pump ang sira, kailangan ipa-calibrate. 90,000 ang calibration. Sabi ko, nanghuhula na ito. Sabi ko, yung sa Nissan mismo, nanghuhula na. Okay, pero ito, taga-Nissan din dati, nagtrabaho ng 20 years. Ngayon, nagsarili na siya. Iskandal niya ito, lumalabas, pero nang binura, at ikon ulit, hindi na bumalik. Ibig sabihin na ayos na sa pamagitan ng computer nila. Pero meron talaga, yun nga yung wala sa timing. Yan po. So alam ni Jazz yan, pag wala sa timing sa sasakyan, wala, hindi mo pandar yan. Okay. So, binib-upan yung dalawa, hindi nila alam na doon sa pagbabalik nila sa paglagay sa timing, talagang wala. Sumunod lang kasi sila sa YouTube. Okay? Pero hindi nila nasunod lahat. So, ayan po, He will supply the needs. Sabi nga roon sa Philippians 4:19, that my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus, our Lord. Ganun po kung paano tayo bayaran, swelduhan ng ating Panginoon sa ating pagpapagal. Ganun po kung mabigay pabuya ang ating Panginoon sa ating mga pagpapagal sa kanyang gawain. Na ibig sabihin nga, lahat ng pangangailangan mo ipapaabot ng ating Panginoon. Huwag lang yung mga wants natin. Lagi po natin yung alalahanin, iba yung wants, iba yung need. Okay? Ang tagal-tagal ko na nangangarap ng motor. Bakit hindi binibigay ng Panginoon? Sabi niya, I will give you your needs. All your need. Ay, hindi mo naman kailangan yung motor. Bakit mo pangangarapin? Hintayin mo. Okay. Hindi kailangan din, pastor. Hindi nga, pwede ka naman maglingkod kahit walang motor. Tama po ba? O kasi, ang mga tao nandyan naman sa paligid. Maliban na lang, pag mag-mission ka, sa malayo, kailangan mo ng sasakyan. Yan. Pero pag habang wala pa, pwede naman mag-commute. Kagaya natin noon, mga una na mga wala pang sasakyan ang church, puro commute lang. Pero sa biyaya ng Panginoon, kahit nagko-commute lang tayo noon, may naaabot naman tayo. Yan. Nakaabot ako doon sa Payaw, nag-commute ako hanggang sa Rizal. Mula sa Rizal, nilakad hanggang doon sa mission mismo nabubuksan. Mabot yata ng mahigit 10 kilometro. Kala ko noon malapit lang. Sabi lang, diyan lang sa kabila niyan, bundok. Yung bundok pala pag dating sa tuktok, malapad pa ang lalakarin papunta roon sa pupuntahan na baryo. Sabi ko, hindi ba ito? Pero kahit pa paano nakapunta naman. Ayan. So, ayan po yan, no? They will be recompensed by the Lord. Iyan po ang isa sa mga promise ng Panginoon. Doon sa mga magsusuko ng buhay para maglingkod sa Kanya. Secondly, they will gather fruits. Ibig sabihin, ang sino man na mag-aakay ng kaluluwa ay magkakaroon ng mga bunga. Ano pong bunga yan, pastor? Ayon po doon sa John chapter 16, verse 15, sabi rito, You have not chosen me, but I have chosen you and urged you that you should go and bring forth fruits, and that your fruit shall remain. Ang binabanggit po ditong bunga ay mga kaluluwa na naaakay natin. Bunga na naaakay natin ay maituturing po na bunga natin sa ating lilingkod, sa ating Panginoon. Yan. Bunga nyo, kasi yan ay naging bunga ng pagbabahagi nyo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya rito sa ating text, sa verse 36, sabi nga rito, and gathered fruits unto eternal life. Mga bunga para sa buhay na walang hanggan. Okay. So naakay natin, puro-profess ng pananampalataya sa ating Panginoon,
At sila po ay nabibigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po yung bunga rito. Kaya nga, when we gather fruits, there are souls to be saved. Yan po yung alalahanin natin. Pero pag hindi po tayo nag-wiwin ng kaluluwa, yan po yung gagather ng fruits. Meron po bang masisave na kaluluwa sa palagay nyo? Kung walang pagbabahagi ng ibanghelyo ng ating Panginoon, ano ba yung masisave? Di maliligtas po ba? Ayon sa banal na kasulatan, wala. Sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe, first and also to the going. Malinaw po. Tanging ang ibanghelyo ng ating Panginoon ang siyang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Pero ang ibanghelyo po na hindi po darating sa isang tao na sarili lang niya. Dinisign po ng Panginoon na meron pong mananampalataya na magdala dyan, magbahagi niya sa isang hindi mananampalataya. Hindi rin po pwede na isulat lang yan sa pamagitan ng tracts at ibigay na lang yan. Ang sabi ng banal na kasulatan, preach the gospel. Ano ibig sabihin? I-share natin, ipaliwanag natin yung ibanghelyo. Yung tracts po, hindi po nakakapag-preach yan. Sa totoo lang. So there are souls to be saved. Tingnan nyo, dito po sa Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 41. Dito po gusto ko lang po ipaalala, rito po sa chapter 2, yung mga sinasabing naligtas dito, hindi po sinasabi ng Biblia na puro Hudyo ito. May nagsasabi na puro Hudyo, na kagaya ng kwento ni Brother Berhel kanina, meron daw siya na Athena na may nagtuturo na yung kaligtasan po ng Hiltil, hindi po daw kailangan ng mga Hintil ang mag-repent sa kanilang pananampalataya. Hudyo lang daw ang kailangan mag-repent. Kailangan lang daw natin ay relasyon sa ating Panginoon. But so in a sinner like me, ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon without repentance of sins. Considering that God is a holy God, paano ako makikipagrelasyon sa Panginoon na isang banal? Ako ay punong-puno ng kasalanan. Upang ako lamang ay magiging karapat-dapat na makipagrelasyon sa Panginoon, yung anak ng Diyos, una-una kailangan malinis ako sa aking kasalanan. At yung tinuturo ng business, maraming pang malinis sa kasalanan natin sa pamagitan ng repentance. At sa chapter 2, hindi po itong mga tumanggap na ito, hindi po sinasabi na lahat ay Hudyo. Kasi gusto ko lang ibanggit dito. Dito po sa binabasa ko kanina ito eh. Dito po sa chapter 2 verse 8, 9, 10, 11. Tignan nyo And how hear we every man in our own tongue wherein we were born. Parthians, Medes. Yung Medes galing sa Media. Ang Media hindi po country ng mga Hudyo ito. Elamites and the dwellers of Mesopotamia. Taga Mesopotamia ito. Mga Hintil to. In Judea. Ayan, mga Hudyo yan. Okay. Cappadocia. Pontus, Asia. May mga taga-Asia rin doon sa route na yan. Okay. Then, sabi rito sa verse 10, Phrygia, Pamphylia, Egypt. Meron din mga Egyptians. And the parts of Libya, about Cyrene, strangers of Rome, Jews, and proselytes. O may mga Hudyo binanggit dito. May mga proselytes. Yung mga proselytes ay talagang faithful, fearful sa ating Panginoon ito na kung bakit na proselytes sila, kasi sila, hindi man sila Hudyo, pero nagpa-convert sila sa
pagiging Hudyo sa pamagitan ng circumcision. Then, treaties and Arabians. May mga Arabians din. Ang mga Arabians, Hudyo ba yan? Hudyo ba ang Arabians? Hindi po. Okay. So, sabi rito, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Ito ngayon, dito sa verse 37. Tapos dito, nangaral si Peter. Pagkatapos mangaral si Peter, may nagtanong dito sa 37. Now, when they heard this, they were pricked and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, and be baptized, everyone, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gifts of the Holy Ghost. Sino yung mga sinasabihan dito? Mga Hudyo lang ba yung sinasabihan mag-repent? Hindi po. Galing sa iba't ibang mga lugar yan. Sinasabi repent. Hudyo man o mapahinter, kailangan mag-repent. No resulta. Dito sa verse 41. Then they that gladly received these words were baptized, and the same day were added unto them about 3,000 souls. Merong tumanggap sa ating Panginoon. Yung mga tumanggap, kagaya ng sinabi ni Peter sa kanila, sila ay nag-repent at sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Okay. Pagkatapos noon, sila ay nagpabaptize. Sa pamagitan ng kanilang pagpapabaptize, sila po ay naidagdag sa iglesia ng ating Panginoon. Yung pagpapabaptize po, kasi yun po yung paraan na rin para maging membro ng iglesia. Sa 47, sabi nga rito, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily shots as should be saved. Araw-araw may mga naliligtas sapagkat araw-araw sila po ay nag-join sa harvest. Ibig sabihin sila po ay nag-aakay ng kaluluwa. So yun po yung nilinaw ko lang yung bakit pumunta tayo roon sa pag-repent. Kasi may nagtuturo na sa atin hindi kailangan ng mga hintil ang mag-repent. Pero malinaw na tinuturo ng banal na kasulatan ang repentance. Hindi nilang sinasabi, sa mga Hudyo lang daw yan. Maging sa mga gospel ng ating Panginoon Kristo, maraming sinasabi, binabanggit doon na kailangan mag-repent. Except you repent, ye shall all likewise perish. Pero sabi nila, sa mga Hudyo lang yan. Aba, kung sa Hudyo lang yung gospels, ano yung gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Yan po yung mga gospels dito na binabanggit ng book. Kung sa mga Hudyo lang yan, kasi dyan po makikita rin yung pagtuturo ng repentance. Di tanggalin na lang natin yung Matthew, Mark, Luke, and John. Kung para sa Hudyo lang yan. Pero we understand it clearly that the Bible is for everyone. Hindi po para sa Hudyo lang, hindi po para sa Hintil lang. Nakakalungkot minsan na may mga ganyan na marami rin mga pastors, mga gawa ng Panginoon na nadadaya ng mga maling katuruan na hindi sila mag-stand sa tinuturo ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, marami rin pastor na hindi aral dating sa Biblia. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya kung kayo ay regular na nagbabasa sa banal na kasulatan, matututo kayo. I-reveal sa inyo ng Panginoon mga katotohanan. At pag kayo ay nakarinig ng mga palsong katuruan, madidisyon nyo kaagad na yan ay palso, na hindi dapat pakinggan. Sundin. So they will gather fruits because when they join the harvest, there are souls to be saved. Not only there are souls to be saved, that there are souls to be added to the church. Kagaya po na binabanggit natin dito. Kaya maaaring kayo rin, meron din sa inyo vision, nakikita nyo balang araw, maging punong-punong tayo rito sa iglesyang ito. Nawa, ganyan po yung pananaw ng bawat isa sa atin.
Karoon tayo, bawat isa sa atin ng vision para sa ating church. Vision ng pagkulad, vision ng pagbili. Hindi lang po dapat ang church, pastor. Kung mayroong vision na ganyan, bawat isa po sa atin. Okay. Masaya ba kayo kung may nababaptize? Na idadagdag? Dahil sa kanilang pangangaral, o dahil sa kanilang pag-join ng harvest, sabi nga rito sa verse 41, and the Lord, sabi rito, and they that were gladly receive his words were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Sa pangangaral ni Peter ng umagang yon, o ng araw na yan. 3,000 ang sumampalataya na baptized at naidagdag sa iglesia ng ating Panginoon. Bakit merong 3 na idagdag? Meron pong nangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ibig pong sabihin, merong nag-ani. Kung walang nag-ani, wala pong naidagdag. How we wish nawa ay maging mapuno nga ang bahay-sambahan na ito. Nawa po mapuno yan. Mapuno ito, meron pang mga nandoon sa labas. Pwede naman nating tanggalin yan, pader na yan eh. Kung halimbawa, meron pa yung makakaupo dyan, mahigit 10 sa labas, kung halimbawa man. Okay. So, sa pagkakaroon kasi natin ng vision na lumaki tayo, lumawak, lumami, ay tayo rin ay matututo na gawin kung paano po maabot yung vision o yung ating pinapangarap. Yan nga po, kailangan lang natin mag-join sa harvest. Magbahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sabi rin dito sa 47 nga, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Merong araw-araw dyan na pagdagdag. Okay. Meron pa nga rito sa mga susunod, ewan ko kung sa chapter 4 ba o chapter 5, 5,000 in a day na idagdag sa kanila. Then multitudes were added. Ganyan po, because there are souls, there are people, there are believers who join the harvest of the Lord, who share the gospel of the Lord Jesus Christ. Kagaya pa ako ng Panginoon, when we join the harvest, we will gather fruits. Pero mo halimbawa, ikaw ay nagbahagi, okay? At nakapag-akay ka ng 100 kaluluwa. Lalo na kung yan ay nagpatuloy lahat. Masasabi mo kahit papano ikaw ay namunga sa iyong buhay bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Not only there are souls to be saved, there are souls to be added to the church, but there are also souls to be discipled. So meron din pong patuloy na matuturuan ng salita ng ating Panginoon. So kasi hindi lang po dinisay ng Panginoon na isang tao ay maligtas. Gusto rin ng Panginoon ay ang tao yan ay maturuan at lumago sa kanyang pananampalataya at matuto na sumunod sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya sa Matthew 28:20, teaching them to observe all things. Yan po, no? Ibig sabihin, turuan pa sila ng turuan. Malaman nila ang lahat ng bagay patungkol sa ating Panginoon o sa gawain ng ating Panginoon. Yan nga po yung discipleship. Iba pa yung pagtuturo pag tayo ay nagtitipon sa mga pagtitipon natin. Pero actually, yung mga ginagawa natin dito na pag-aaral, discipleship pa rin yan. Tinuturuan pa rin tayo para magiging masunurin ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. So they will recompense by the Lord. They will gather fruits, and thirdly, they will be filled with rejoicing. Wow. Yung pong pangako ng Panginoon na rejoicing, maganda ba pangako yun?
Gusto niyo ba yun, yung kayo ay masaya? Sabi niya kasi rito sa ating text, balikan po natin doon sa John chapter 4. Verse 16, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Wow. So dito po ang sower ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung naglagay ng mga kaluluwa na yan dito sa sanlibutan na ito na kailangan anihin. Okay. Yung reaper, tayo po na mga mananampalataya ng Panginoon. Ang sabi niyan, pag tayo ay nai-involve sa harvest o pag-aani ng mga kaluluwa, both o parehas po yung nagtanim at yung taga-ani ay magre-rejoice. O ganito po naman, halimbawa, si Sister Rodora, may 10 hektaryang lupain na palay. Okay. Tingnan niya yan. Pagdating ng araw, naaanihin niya at naanihan niyan. Hindi kaya magtutuwa si Sister Rodora na nagtanim o nagpatanim? Siyempre matutuwa yan. Pero hindi lang po yung nagpatanim, nagpaani ang matutuwa, kundi maging yung taga-ani ay matutuwa rin. Kasi nga, ayun nga po, ay una-una naganap na. Ganon din po sa atin, sa ating pag-akay ng kaluluwa. Iba po yung saya na nararanasan. Tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa. Wala pong kasiyahan sa sanlibutan na makakahigit sa kagalakan ng isang nag-aakay ng kaluluwa. So yung mga nakaranas na ay alam nila kung ano yung sinasabi ko. Pero yung mga hindi pa nakaranas, siyempre sasabihin nyo pa paano kaya yun. Kung gusto nyo maramdaman din yung kasiyahan na nararamdaman nag-aakay ng kaluluwa na sinasabi ng Biblia, mag-akay din kayo ng kaluluwa. You will experience a joy to the fullest. A joy na nagmumula sa kailaliman ng ating puso. So, sabi nga rito, tingnan niya, example din dito sa Matthew ay, dito po sa, saan ba yan? Luke 15, 7 and 10. Tuwang-tuwa siya. Okay, pero makita niyo rito yung sinasabi nga rito. Sabi sa verse 10, I say unto you that likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 just persons which needed no repentance. O repentance naman tinuturo rito. O bakit? Kasi nga prerequisite ang repentance sa pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Okay. Sabi rito, magagalak ang kalangitan sa isang kaluluwa na nagre-repent o nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Wow. So yung nakatagpo dito, nang nawawala sa kanya, ay tuwang-tuwa. Ito po ay katulad ng isang souvenir din na nagbahagi ng ebanghelyo. Yung isang nawawa ng kaluluwa ay natagpuan. Tuwang-tuwa rin yung nagbahagi ng ebanghelyo. Pero ang sabi nito, pati ang kalangitan ay natutuwa rin. Okay. Kasi nga, joy shall be in heaven, sabi rito. Maging doon sa verse 10. Sabi nga rito, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Maging ang mga anghel sa langit ay nagagalak din pagka mayroon mga nagre-repent ng kanilang kasalanan o nagpo-profess ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya hindi lang yung hindi lang yung heaven ang nagre-rejoice, kundi maging yung taga-ani rin ay nagre-rejoice din.
Kagaya nga po ng sinasabi sa Psalm 126 verse 3 o verse 5 and 6. They that sow in tears shall reap in joy. Yeah, reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seeds, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Diba? So, siya ay uuwi ng masaya. Kaya nga po, pag tayo po ay humayo at may mga naaakay tayong kaluluwa, iba po yung kagalakan na nararamdaman. Hindi ko lang asara yung people kung anong nangyayari sa kanila sa pag-akay nilang kaluluwa. Baka hindi sila nasisiyahan kasi sabi, ang laging kabiling-bilinan kapag nag-akay kayo sa susunod, i-follow up nyo sila, dalhin nyo sila rito. Wala naman yatang nagpa-follow up. Mula noon, lalabas sila, hanggang ngayon wala pang naakay dito sa church. Hanggang sa nababahaginan lang. Kung kayo ay talagang masaya, maalala nyo yung mga tao na binahaginan nyo. Babalikan at babalikan nyo sila. At ipapanalangin, pagsusumikapan sa biyaya ng Diyos na madala sila rito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. So, joining the harvest must be our prayer. Ipanalangin natin. Ask God that He will give us the joy to join the harvest. Now, magkaroon tayo ng pagnanasa, kagalakan na mag-akay ng kaluluwa. Wow. Pray also that the Lord will continue to call laborers to His harvest. Paalinsabay noon, panalangin din po natin na patuloy pa na tumawag ang Diyos ng mga laborers sa kanyang harvest. Ibig sabihin, bawat isa sa atin nawa, tawagin ng Panginoon na ma-involve sa pag-aakay ng kaluluwa. Ayan po. And pray that we will have also the joy and excitement to send laborers to the harvest. Na kung meron mang tinawag ang Panginoon para magpastor, kagaya nga ni Brother Derel, ay magkaroon tayo ng tuloy na kagalakan para mag-send out. Kasi po, yan po lahat ay katuparan ng pag-aani sa sanlibutan na ito. Hindi lang po yung tayo ay humayo para magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoon. Bagkus kasama na rin yung pag-send out ng mga missionaries na silang mag-aakay din doon sa mga lugar na kung saan sila ipapadala ng ating Panginoon. At saka pagsusuport doon sa mga missionaries sa malalayo na kung saan hindi man tayo makarating para mag-akay ng kaluluwa, ay tayo, sila po yung representative natin para sa pag-aakay ng kaluluwa. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na sila ay representative natin na mag-akay ng kaluluwa. Halimbawa yung mga nasa Vietnam, nasa Bangladesh, nasa Ghana, Africa, o sa man pa rin ng mundo kung hindi naman natin sila sinusuportahan. We have no any rights to say, oh, they are our representatives there in our place. Hindi po. Nagkaroon lang tayo ng karapatan sabihin na representative natin sila sa mga lugar na kung saan sila naroroon na nagmi-mission if we are supporting them. Hindi po question kung magkano yung halaga na isinusuport natin sa kanila. So, ang sinusuport na lang natin ay 150 per month bawat isa sa kanila. Pero para sa kanila, malaki na yung, lalo na kung ang nagsusuport sa kanila ay aabot ng 1,000 sa 150 a month. Magkano po yun? 150 times 100 ay 1,000. 150,000. Ganun po. Okay. So kaya nga kung susumahin din yung halaga ng susuport natin sa isang buwan doon sa 196, maabot din naman ng 58,800. Ay hindi po 49,400. Kaya po yung halaga ng monthly na isusuport natin sa foreign mission. Kaya nga po yung mga pag-support ninyo, huwag nyo rin pong pigilin yan.
Huwag niyong ipagdamot. Isa rin yan sa paraan na pag-i-involve natin sa harvest ng ating Panginoon pagdating sa foreign mission. Be a part of the harvest of the Lord. Tayo po ay manalangin. Tumayo po tayong lahat.